Rosalie, ano ang sinasabing dahilan sa pagbibitiw sa pwesto ni House Speaker Martin Romualdez? Monica, ilang leader dito sa Kamara ang nagsabing ang pagbibitiw sa pwesto ni House Speaker Martin Romualdez ay para isalba ang imahe at reputasyon ng House of Representatives. Sa gitna ito ng pagkakadawit ng Kamara sa mga kontrobersya sa pambansang budget na nagpondo umano sa mga maanomalyang flood control projects. Kumpirmado na ang pagbibitiw sa pwesto ni House Speaker Martin Romualdez. Sa pagbaba sa pwesto, humarap ito sa mga kapwa kongresista sa plenaryo ng Kamara at iginiit na kinakailangang bigyang daan ang malayang investigasyon sa mga maanomalyang proyektong pang-imprastruktura ng pamahalaan. Standing ovation ang mga kapwa House members. Ang ating mga kababayan ay naghahangad ng linaw at higit sa lahat ng tiwala. Tungkulin natin ito'y may balik. The longer I stay, the heavier that burden grows on me, on this House, and on the President I've always sought to support. I step down not in surrender, but in service. For sometimes, the greatest act of leadership is the grace to let it go, so that this institution may endure stronger than ever before. Bago ito, nagpulong kaninang umaga ang political party leaders kasama sina Speaker Romualdez at ang presidential son na si House Majority Leader Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Naniniwala naman si House Senior Deputy Majority Leader at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor na kinakailangan ng pagbabagong ito sa liderato ng Kamara. The House needs this change. The House needs to rebuild its reputation and regain its integrity after what has happened to the anomalous budget on the flood control. We have to rebuild the public trust, and what happened with the budget and the implementation of the hundreds of billions of flood control, it is the highest form of plunder in the highest degree, and it's sad that it has affected the membership of the House of Representatives. Sang-ayon din siya sa pagbibitiw sa pwesto ni Speaker Romualdez. Dagdag pa nito, marami pang dapat mag-resign at kailangang may managot. Pero sigurado ako na dapat may managot para makita ng publiko at makita ng mga Pilipino na hindi basta-basta nakakalusot ang mga ganito. Marami na dapat ang nag-resign at tinanggal sa pwesto dahil dito, hindi lang sa gobyerno, kundi mismo sa private sector, sa mga contractor na involved. Tinanong naman si House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronaldo Ronnie Puno kung si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ba ang nagpababa sa pwesto kay Speaker Romualdez. Itinanggi ito ng mambabatas at sinabing ilang linggo na rin itong pinag-iisipan ng House Leader dahil apektado na ang pamilya nito sa mga kontrobersyang kinasasangkutan ng Kamara. Hindi naman, kasi matagal na namin pinag-uusapan ito mga 3 weeks ago, halos a month ago, lagi niya nang sinasabi yan. In fact, last Saturday, nung gabi, nag-text siya sa akin Actually, hindi ko na nabasa dahil gabi na nakatulog na ako Ang sabi niya doon, it's time for me to step aside. Thank you for your support. Namaalam na sa akin, Sabado pa lang So, hindi, matagal niya nang iniisip. At saka alam ko kasi talaga yung pamilya niya, medyo nagsasabi na rin na dapat na siguro tumabi na sila para hindi na sila pinag-uusapan ng ganyan at hindi, baka sana ubo pa yung mga banat sa kanila, parang ganyan. Tawa na rin siya siguro sa pamilya niya kaya na-desisyon yung ganyan siguro. Ayon naman sa Malacanang, kahit pa mag-resign si Speaker Romualdez ay hindi pa rin naman ito lusot sa isinasagawang investigasyon sa anomalya sa flood control projects. Si Speaker Romualdez? Of course, kaya nga yun ang mangyayari kung magre-resign siya at kahit naman hindi siya mag-resign. At kung masasangkot man ang kanyang pangalan at may mapapakitang ebidensya laban sa kanya, mas magandang ito ay kanyang depensahan sa pamamagitan ng mga records na maaari niyang ipakita. Mag-resign, hindi siya mag-resign,
maaari pa rin siya maimbestigahan. Si Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III naman ang humalili sa nabakanting pwesto ni Romualdez. Isa siya sa 11 deputy speakers ng Kamara. Nominated ito sa plenaryo ng Kamara at nakakuha ng mayorya ng boto. Kasama rin ang kongresista sa Partido Federal ng Pilipinas na pinamumunuan ni PBBM. Dating alkalde si Congressman D. III ng Kawayan, Isabela. Naging vice governor at gobernador din siya ng probinsya. Ako na ho ang unang magsasabi sa ating mga kababayan. Meron po kaming pagkukulang. Kami po ay nagpapakumbaba sa inyo. Nakikiusap po kami na sana bigyan nyo kami ng pagkakataong ituwid ang mga maling kalakaran at linisin ang aming hanay. Nakikiusap po kami na magbigyan nyo pa kami ng tsansang makuha muli ang inyo pong tiwala. Kung meron pong dapat na managot sa mga umuugong na mga paratang na ito, titiyakin natin na magiging patas ang mga pagdinig. Suportado naman ng ilang kongresista ang bagong luklok na House Leader. Nananatili ring mataas ang moral ng liderato ng Kamara sa gitna ng pagbabago ng pamunuan nito. You know, to be honest, siguro sa experience naman ni incoming speaker Boji D, nakita naman natin naging magaling siyang congressman, naging magaling din siyang governor, naging magaling din siyang vice governor, at talagang nakita naman natin na naging stable naman, no, nung pinamamahalaan niya yung probinsya ng Isabela. Talagang maganda naman yung kanyang naging pamamalakad. Ang ilang independent House members naman, nagdesisyon ng sasapi na sila sa majority block. Naniniwala rin silang magandang simula ito para tugunan ang galit ng publiko sa katiwalian sa pamahalaan. Well, it's a start, no? Ang problema kasi, di ba, we cannot move forward when yung suspicion ng public kami mismo. No? So we need a change and it's a good start. And hopefully magtuloy-tuloy na ito. Ito yung first step naman doon sa reforma. So bigyan naman natin ng pagkakataon. Gayunman, tinuligsa ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang palit liderato sa Kamara. Anya, walang ibang pumili kay Boji D kundi ang presidential son at si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Gate nito, isa na naman itong cover-up move. May agam-agam din sa bagong liderato ng Kamara, maging ang kontrobersyal na neophyte lawmaker at nagbitiw sa pwestong Assistant Majority Leader na si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Deputy Speaker siya ni Romualdez. Ang feeling ko pag siya yung naging Speaker, mauulit yung issue na to next year kasi parehas lang sila ni Romualdez. Both under Marcos, walang mangyayari dito. We'll go to the same problems if we elect the same people. Para naman sa makabayan lawmakers, ang pagbabago sa liderato ng Kamara ay malinaw na manifestasyon ng tumitinding lamat sa administrasyong Marcos sa gitna ng galit ng publiko dahil sa korupsyon. Naniniwala naman ang dalawang deputy speakers, ang speakership lang ang may pagbabago, samantalang mananatili naman ang ibang posisyon sa liderato ng Kamara. Normally kasi committees, ang nagtatatag yan yung mga majority talaga. So hindi ko nakikita na magbabago. Parang ganun. Right now, we want to keep the house in order. Siyempre, mas maganda na stable at saka kailangan din priority siyempre yung budget ng ating presidente at kailangan tuloy-tuloy lang yung trabaho. Monica, para lang sa kaalaman ng ating mga kasangbahay kung ilan ba yung nakuhang boto ni Isabela 6th District Representative Boji D. III para makuha ang House Speakership. Out of 317 House members, 253 votes yung nakuha ni Congressman Boji D. III. Ngayon, sinagot naman ni House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos yung paratang laban sa kanya ni Davao City 1st District Representative Pulong Duterte na siya umano yung namili ng bagong speaker at cover-up umano itong palit liderato sa Kamara. Pakinggan natin ang pahayag ng presidential son.
Naku ma'am, baka style niya yun nung anak siya ng Pangulo. Pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of weeks. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Sa ngayon, Monica, bukod sa House Speakership, nananatili yung mga matataas na posisyon dito sa Kamara, katulad ng Deputy Speakers, at ganun din yung mga House Chairmanships, lalo na't nasa gitna ng budget deliberation ang Kamara para sa 2026 proposed national budget. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Rosalie Cos, live mula sa House of Representatives.